Hindi nagdalawang isip si Tanggol na gamitin ang kanyang galing sa pakikipaglaban upang ilabas ang matinding galit niya kay Miguelito. Duguan man, hindi siya nagpatinag at sinigurong matitikman ni Miguelito ang kanyang puot. Samantala, nag-utos si Mayor Roberto na abangan si Tanggol. Hindi alam ni Tanggol na may nakaabang na panganib. Nagtipon ang mga tauhan ni Roberto, armado at handang tapusin siya sa oras na dumaan. Habang sakay ng kotse, nagulat si Tanggol nang biglang paulanan ng bala ang kanilang sasakyan. Agad silang yumuko upang umiwas, ngunit patuloy ang pag-atake ng mga armadong lalaki hanggang sa masira ang sasakyan. Kahit mag-isa, hindi nag-atubiling lumaban si Tanggol at gumanti ng putok. Pinakita ni Tanggol ang kanyang tapang at husay sa gitna ng labanan. Kahit napakarami ng kalaban, isa-isa niya itong pinabagsak at hindi siya umatras kahit nasugatan. Nakahanap ng tiyempo sina Tanggol at Don Julio para makaalis, ngunit muli silang naabangan ng iba pang kalaban. Muling pinaputukan ang kanilang sasakyan hanggang sa mapilitang huminto. Pinilit ni Tanggol na ipagpatuloy ang takbo ng kotse habang gumaganti ng putok. Ngunit isang malakas na tama ang nagpataob sa sasakyan at ilang saglit lang, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Ikinagulat ng lahat ng nakasaksi. Matinding bakbakang naganap, muling pinatunayan ni Tanggol ang kanyang tapang at determinasyon laban kay Miguelito. Sa kabila ng sugat at panganib, hindi siya umatras at ipinaglaban ang sarili at mga kasama. Ngunit habang lumalalim ang kanilang tunggalian, mas nagiging malinaw na walang aatras hanggang may natitira pang lakas ang bawat panig. Ang pagsabog sa huli ay tila hudyat na mas titindi pa ang laban. Sa mga susunod na kabanata, isang digmaan na hindi lang para sa kapangyarihan kundi para sa hustisya at buhay. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.